just married 20 years ago. My wife, Sharon. Naging abalang lahat, maging ako ay ngayon lang makapagpapasalamat sa lahat ng bumati sa aming 20th wedding anniversary. Maraming salamat po sa inyong lahat. Babatiin ko na rin po kayo ng mapayapa at masaganang bagong taon, mga kaibigan at mga kapatid. Pagpalain po tayo ng patuloy ng Panginoong Diyos ngayong taong 2025. Unawain po natin ito. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Yan po ay nasusulat sa banal na aklat ng Biblia sa Kawikaan chapter 19 verse 14. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, naming Ama, sa iyong dakilang pag-ibig na patuloy mong ipinadadaloy sa aming mga puso. Salamat po sa hangin ng buhay at salamat din po sa tubig ng buhay na patuloy mong nililinis upang sa pagtanggap namin ito mula sa iyo ay makapagpatuloy ang buhay ng katawang lupa na aming nagagamit sa mundong ito. Amang banal na nasa mga langit ka, sambahin ang pangalan mo dito sa lupa kagaya ng sa langit. Nasusulat sa Revelation chapter 19 verse 1. And after these things I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory, and honor and power unto the Lord our God. Magandang mapakinggan after natin basahin ang mga talatang iyan na nilapatan ng musika na yan din ang title, Revelation 19:1 ni Naomi Rain and Mab City Gospel Choir, Maverick City Music Tribal, courtesy from YouTube. Disclaimer: the material used in this is purely for educational, entertainment, informational, etc. purposes. We do not claim ownership of the music, images, footage, etc. used, and no copyright infringement is intended. For
Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita na nagbibigay ng buhay na nasusulat sa aklat ni Apostol Juan, chapter 1, verse 1 hanggang 4. 1. Nang pasimula, siya ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. 2. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 4. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sapagkat nasusulat din naman sa Colossus chapter 2 verse 2 and 3. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Sa 3, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Dakila ang Panginoon na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yan ay naging tanyag na Bible verse sa lahat ng relihiyon sa buong mundo. At ginawan din iyan ng kantang Tell the World of His Love na ginamit na theme song sa World Youth Day noong 1995, held in Manila, Philippines sa pangunguna ni Pope John Paul II ng Roman Catholic. Na iyan ay nasusulat sa aklat ni Apostol Juan, ang John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Translate natin sa Tagalog. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakabuti po talaga ng Panginoon, sapagkat ang kaloob niyang buhay ay narumihan ng kasalanan, at siya pa rin ang gumawa ng paraan upang ang lahat ay ibig niyang maligtas. Yan ay mababasa natin sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Tagalogin natin. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob, meaning ay regalo, gift. Yan po ang ating pinaglilingkod ngayon. Bago tayo magtapos, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel. Mag-join po kayo sa ating community channel para marami pa tayong mapaabutan nitong salita, ang mabuting balita ng Panginoon Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Rogelio Bernardo Manlangit ng May Bible Shirt and the Words of Wisdom. Maraming salamat po sa Diyos.